Hindi ko alam kung anong nakita ni Michael sa babaeng yun para magustuhan. Galit na sambit ng tiyahin ng kanyang asawa. Ang dami-daming babae, si Claire pa ang pinatulan. Nag-iisa pa man ding anak ng kapatid ko tapos hindi sila mabigyan ng apo dahil sa depektibong babae na yon. Hay nako, sinabi mo pa. Nakaismid na pagsang-ayon ng isa pang tiyahin ni Michael. Hay nako, ganyan daw ang mangyayari kapag dating nagpalaglag. Singit ng isa sa mga kapitbahay na dumalo sa handaang iyon. Sa tingin nyo ba, nagpalaglag? Mukha namang matino yung napangasawa ni Michael. Depensa ng isa pang tiyahin ng asawa niya. Sus, yung mga ganyang mga babae, mukhang matino sa panlabas na anyo pero nasa loob ang kulo. Hindi pa rin patatalong sambit ng kapitbahay ng mga ito. Hay nako, hindi natin alam. Si Michael lang naman ang nakakakilala sa asawa niya. Bakit hindi mo kaya tanungin ng pamangkin mo? Malakas na palatak ang pinakawala ng tiyahin ni Michael bago sumagot. Para ano? Kami ang awayin? Mahal na mahal pa naman ni Michael ang asawa niya. Nang mga sandaling yon, walang magawa si Claire kung hindi ang manahimik sa isang sulok at pigilan ang kanyang luha sa pagtulo. Hindi niya magawang sumagot sa mga ito dahil sa takot na iyon pa ang pagsimula ng gulo. Uwi na tayo, Michael. Nakikiusap niyang sambit sa asawa nang makita siya nito sa labas ng bahay. Umiiyak ka ba? Dali-dali ang naging paglapit ng asawa niya sa kanya nang may pag-aalala. Pero wala pa tayong 2 oras na nandito, mahal. Lalong bumuhos ang luha niya na sinabayan pa ng paghagulgol noong punasan ng paulit-ulit ng asawa niya ang kanyang pisngi. Ako na lang palang uuwi. Sandali, magpapaalam lang ako kila tita. Nagmamadaling tumakbo ang asawa niya papasok ng bahay ng mga ito. Habang si Claire naman, ng mga sandaling yon ay nagtungo sa sasakyan nila na tila wala sa sarili. Ano bang nangyayari, mahal? Yun ang naging paulit-ulit na tanong ni Michael habang nasa biyahe sila. Iniwan lang kita kanina para sumandok ako ng makakain ko tapos nang makabalik ako, ganyan ang naabutan ko. Hindi niya magawang sagutin ang asawa niya hanggang sa makauwi na sila ng bahay. Ano nga kasing dahilan? Kalmado pa rin itong tanong. Bakit? Tanong ni Claire sa asawa nang makaupo sa sala. Mahal, ako ang kinakabahan sa'yo. Sambit ng asawa niya na hindi mapakali. Alam ko sa sarili ko na wala akong babae. Wala rin akong bisyo. Trabaho at bahay lang ang buhay ko. Wala rin tayong problema nang makaalis. Kaya bakit? Yun na nga, Michael. Hindi niya na napigilang sumabog sa galit. Masyado kang mabait. Dahil sa pagiging mabait mo, hindi mo man lamang ako sinisisi kung bakit hindi tayo magkaanak. Bakit ko naman gagawin yun, mahal? Dahil yun ang tama. Tila mapuputol na ang ugat niya sa leeg dahil sa malakas niyang pagsigaw. Wala akong kwentang asawa, Michael. 7 taon na tayong kasal pero hindi pa rin kita mabigyan ng anak. Tama nga yata ang mga tiyahin mo. Mali ka ng pinatulang babae. Pahina ng pahina ang boses niya nang sabihin iyon. Sila bang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan ngayon? Unti-unting napalitan ng galit ang ekspresyon ng asawa niya. Pinaiyak nila ang asawa ko? Hindi. Sila nga ang dahilan. Makikita ang pagpipigil ng galit sa kanyang asawa. Bakit ba hindi nila maintindihan? Bakit kailangang paulit-ulit pa? Mahirap bang unawain na ikaw ang pinakasalan ko? Mahal kita kaya tatanggapin ko ang mga kakulangan mo. Kakulangan? Yan din ang tingin ko sa sarili ko, Michael. Claire naman. Hindi na napigilang magtaas ng boses ni Michael. Michael, wala ka sa posisyon ko kaya hindi mo makita ang sakit na pinagdaraanan ko. Sa tuwing mapapadaan ako sa isang lugar tapos makikita ko yung mga nanay na bitbit ang mga anak nila, inggit na ako. Gusto kong maranasan na isang araw, may tawagin tayong anak na maaring kamukha mo o kamukha ko. Gusto ko rin naman yon. Pangarap nating pareho. Pero kung hindi pa ibibigay, may magagawa ba tayo? Sa tanong ng asawa niya, tila mas lalong bumuhos ang emosyon ni Claire. Kasalanan ko to? Sambit ni Claire habang puno ng pagsisisi. Kung alam ko lang,
Hindi ko binugbog ang sarili ko sa pagtatrabaho. Heto tuloy ang napala ko. May pera nga tayo pero hindi buo. Tahan na mahal. Malambing na sambit ng asawa niya habang nakayakap sa kanya. Natupad mo naman ang pangarap mo bilang kusinera, di ba? Sa tanong ng asawa niya, mas dumami ang luha na pumapatak sa mga pisngi ni Claire. Kung alam ko lang, hindi ko na sana pinangarap na makapagpatayo ng restaurant. Yun daw ang maaring dahilan kung bakit hindi siya mabuntis. Naluluto daw ang matres niya na sabi ng matatanda dahil parating natatapat sa apoy. Sa susunod, hindi mo na kailangan pang sumama sa mga salo-salo kung ayaw mo. Hindi mo rin kailangang ibaba ang sarili mo para sa akin dahil sa rasong pagsisimulan lamang ng gulo. Kapag may narinig ka na tungkol sa'yo na nakakasakit na lumaban ka, Claire, ang pagiging pamilya ay kaakibat ng respeto. Kung hindi ka nila kayang respetuhin bilang asawa ko, ganun ang ibalik mo sa kanila. Hindi ko kailangan ng pamilya kung magiging hayop ang turing nila sa asawa ko. Hindi niya kayang ilagay sa ganoong sitwasyon ng asawa. Ayaw niyang siya ang maging dahilan kung bakit magkakaroon ng lamat ang pagiging magkakadugo nila. Kung gusto niyo ho talagang magkaanak, kailangan hong sundin niya ang mga pinapayo ko. Sabi ng bagong OBGYN na pinagkonsultahan nila. Wala na ho ba kayong ibang maipapayo? Bakas ang desperasyon sa boses ni Michael. Kayo na ho ang panglimang doktor na tumingin sa asawa ko pero wala pa rin hong magandang balita. Kaya nga ho, kailangang sundin niya. Iniwasan ko ho ang stress kung yan ang ipipilit niyo, Doc. Binawasan ng trabaho at sinigurado ko ho na may maganda akong ehersisyo. Laman na nga ho ako ng mga aktibidades sa barangay namin, lalo na ho sa pagkain. Wala kayong mapupuna roon. Hindi po, sumuway ang asawa ko sa lahat ng naging payo ninyo, Doc. Kahit ho ang trabaho niya iniwan niya para lamang maging buo ang pamilya namin. Mister, tinignan ng doktor ang mga mata ng asawa niya. Hindi lang sa pagkakaroon ng anak matatawag kayong pamilya, nasa pagkakaintindihan ninyo yung mag-asawa. Hindi niyo ho ako naiintindihan. Maraming salamat po, Doc. Pigil ni Claire upang wala nang sabihin pang iba ang kanyang asawa. Mahal, ikaw na mismo ang nagsabi, di ba? Kung para sa atin, ibibigay sa atin. Nakangiti niyang sambit sa asawa kahit durog na ang kanyang puso bago magpatuloy sa paglalakad. Unti-unting naglaho ang ngiti niya ng mga sandaling yon. Ipapaalala niya sa sarili na huwag nang umasa kung sa huli ay masasaktan din siya. Kumapit lang tayo, mahal. Ang sabi niya sa asawa nang hawakan nito ang kamay niya. Magiging maayos din ang lahat, hindi niya tayo pababayaan. Sinabi niya yon kahit patila siya naman itong nawawala na ng pag-asa sa sarili. Kinabukasan, maagang nagising si Claire upang ihanda ang babaunin ng kanyang asawa sa pagpasok nito sa trabaho. Mahal, siguradong masarap yung baon mo ngayon. Ilang araw ding nakamarinig ang manok na yan, paniguradong nanunuot hanggang loob ang lasa. Lahat naman ng niluluto mo masarap. At nakuha mo pa akong bulahin, Michael. Natatawa niyang sambit sa asawa. Sige na, pumasok ka na. Nabalitaan ko matindi raw ang traffic ngayon. Baka mahuli ka sa pagpasok. Mag-iingat ka. Ikaw rin, sabi nito matapos na humalik sa kanyang pisngi. Nang siya na lamang mag-isa, ang nanay niyang nasa probinsya kaagad ang tinawagan ni Claire. Hello, Nay! Kumusta ho kayo riyan? Tanong niya rito matapos i-loudspeaker ang cellphone upang maituloy niya rin ang paglilinis ng bahay. Mabuti naman, anak. Heto, tuloy pa rin ang buhay namin ng tatay mo. Nabalitaan ko, Nay, matindi ang init riyan. Baka naman lagi kayong nasa sakahan ng itay. Ay nako, ang tatay mo ang pagsabihan mo niyan, Claire. Siya lang naman itong likas na matigas ang ulo. Ganoon na lamang ang pag-iling niya nang marinig ang tatay niya na pinagagalitan ng kabiyak dahil sa pagsusumbong. Nako anak, huwag mo kaming isipin rito. Mabuti ang kalagayan namin ng nanay mo. Halata nga, tay. Feeling ko nga masusundan pa ako eh. Sa naging biro niyang iyon, muntik nang mabulunan ang nanay niya na tinawanan lang ng kanyang itay. O siya, paparoon na ako sa bukid, anak. Nang sila na lamang muli ang magkausap ng nanay niya, narinig niya ang pagtikhim nito. Tumawag ka dahil sasabihin mo na hindi pa rin kami mabibigyan ng apo ng itay mo?
Tama ba? Otomatiko, naglaho ang ngiti ni Claire. Heto na naman ang konsensya na umuusig sa kanya. Pangarap kong mabigyan kayo ng apo ni tatay, Nay. Tumatanda na kayo pero hindi ko pa rin maibigay ang kahilingan ninyong yon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng nanay niya. Hanggat hindi pa expired ang matres, go lang ng go, anak. Muntik na masamid si Claire dahil sa sinabi ng ina kahit wala naman siyang kinakain o iniinom na tubig. Nay naman, nagbibiro lang ako, anak. Tumatawa ding sabi nito. Alam mo kung para sa inyo ipagkakaloob sa'yo. Ang sinabi niyo ng ina ang naging baon ni Claire nang magtulo siya ng kandila sa simbahan. Hindi niya rin nakalimutang iusal ang panalangin niya bago magpasalamat sa may kapal. Dahil may paniniwala na ang pagsasayaw sa obando ay naghahatid ng biyaya sa mga gustong magkaroon ng anak, kaya kahit parehong kaliwa ang paa niya, natagpuan ni Claire ang sarili na sumasayaw sa gitna. Kayo na po ang bahala sa akin. Isinusuko ko ho sa inyo ang lahat. Lagi kitang nakikita dito Nakangiting sambit ng babae na mas bata pa sa kanya. Pangatlong taon ko na sa pagsasayaw dito. Ikaw, mga 7 na, mahina niyang bigkas. Huwag tayong susuko nakangiting sambit ng babae. Pasasaan ba't pakikinggan din ang ating panalangin? 2 buwan na ang nakalipas nang muli silang bumalik ng doktor. Ngunit kahit yata paulit-ulit niyang marinig ang mga nagiging resulta ng test, hindi pa rin maiwasan ni Claire ang masaktan. Ayoko na, Michael. Puno ng kawalan ng pag-asa ang tinig niya nang sabihin iyon. Huwag na tayong pumunta ng doktor sa susunod na mga buwan. Mahal, sigurado ka ba? Tamang inay, kung para sa akin, ipagkakaloob yun ng may kapal. Claire, hindi na ako nasasaktan, Michael. Wala kang dapat ipag-alala, mahal. Dahil day off ng asawa, ito ang naging katulong niya sa paglilinis ng bahay. Ganito siya nito mahalin, kaya naman ganoon na lamang din ang pagmamahal niya kay Michael. Parating na ba ang mama at papa mo, Michael? Tanong niya sa asawa nang ilapag ang huling putahe ng pagkain na nailuto niya. Oo, nasa labas na sila, mahal. Saglit pa silang nagkamustahan ng tanghaling yon bago magsimula sa pagkain. Kababalik lang namin galing sa ibang bansa kaya na-miss namin itong Pinoy food ng dad mo, Michael. Nagustuhan niyo ho ba, ma'am? Tanong ni Claire habang nakangiti sa kanyang biyanan. Yes, it's really good. Napakasarap talaga ng mga luto mo, iha. Wala pa rin ba, iha? Tahasang tanong ng ama ni Michael. Wala pa ho. Ganun na lamang ang otomatikong pagkawala ng ngiti ni Claire habang pilit niyang iniibang usapan. Dito ho ba kayo matutulog? Ihahanda ko ho ang... Bakit hindi na lang kayo mag-ampon? Tanong naman ng nanay ni Michael. Gusto kong magkaroon ng apo, yung kadugo ko. Puno ng desperasyon ang tinig ng tatay nito. Pero mukhang hindi pa yata ngayon. Dad, may punto ang naging tinig ni Michael. Wag na ho ang ganitong usapan, pakiusap. Sa ilalim ng mesa, nakakuyom lamang ang isang kamay ni Claire. Hindi niya magawang makisali dahil na rin sa konsensya na umuusig sa kanya. Pupuntahan namin ang iba nating kaanak. Hindi niyo na kailangang ipahanda pa ang kwarto. Sa huling beses, sinubukan pa nilang magpatingin sa panibagong doktor dahil na rin sa hiling ni Michael, ngunit ganoon pa rin ang sinabi nito. Basta tayong 2 magkasama, wala sa aking problema, Claire. Puno ng kasiguraduhang sambit ng asawa niya. Nakikita ko naman maayos, tahimik at masaya. Hindi mo ako binibigyan ng kahit na anong dahilan para magduda, Michael. Kaya sigurado ka na ba na tutuloy pa tayo sa handaang to, Claire? Hindi naman kasi pwede na dahil sa akin na hindi mo sila kikitain. Ayoko magkaproblema kayo. 3 putahe ang iniluto ni Claire para sa pamilya ni Michael ng araw na yon, kaya nakatulog siya ng matagal dahil sa pagod. Ngunit ganoon na lamang ang pagbalikwas niya ng tayo sa higaan noong marinig ang malakas na boses ng asawa. Ano pa bang problema? Sumusuko ng tanong ni Michael. Problema namin tong mag-asawa, ngunit bakit parati kayo nakikisawsaw?
Nasasaktan din si Claire pero pilit kayong pinakikisamahan. Kahit na may masasakit siyang salitang naririnig. May sinabi bang kahit anong asawa ko sa inyo? Michael, kumalma ka. Kumalma? Natawa ang asawa niya. Paano ko kakalma kung parati nyo na lang ipinagdidikdikan na may problema sa kanya? May pakiramdam ang asawa ko. Ilang beses nyo na siyang nasaktan pero tinanggap niya pa rin kayo. Michael, nagbibiro lang ang pinsan mo. Biro? Ganun na lamang ang malakas na pagtawa ni Michael. Heto bang matatawag niyong biro? Kung hindi kayo mapakiusapan at hindi nyo kayang irespeto ang nararamdaman naming mag-asawa, mabuti bang tabla-tabla na muna tayo. Michael! Hindi ma. Dapat maintindihan nila nang pinakasalan ko si Claire. Pamilya na rin nila siya. Dapat alam niyang tantyahin ang bibig nila. Nasasaktan na nga yung tao dahil sa problema namin, dadagdag pa sila. Michael? Kalmadong tawag ni Claire. Mahal, kalma na, okay? Pulang-pula na ang mukha ni Michael. Tila ba'y puputok na rin ang ugat nito sa leeg dahil sa sobrang galit. Isang beses pa. Makarinig pa ako ng kahit na anong hindi magandang sinabi niya sa asawa ko. Kakalimutan kong pamilya ko kayo. Saan tayo pupunta? Gulat na tanong ni Claire nang hawakan ng asawa niya ang kamay niya palabas sa bahay na yon. Uuwi na tayo, Claire. Walang dahilan para manatili pa tayo dito. Madilim ang mukha na sambit nito. Ayos lang talaga ako, sabi niya sa asawa nang mainit pa rin ang ulo nito at nasa sasakyan na sila. Mali, Claire eh. Maling-mali na ganun kanila tingnan na para bang isa kang depektibo. Hindi ka naman bagay na pwede nilang ayusin. Naitabi ng asawa niya ang sasakyan sa isang gilid. Mahal, nakita niya ang pagbagsak ng luha nito na dali-daling itinago sa pagdidikit ng ulo sa manibela. Problema natin tong dalawa, pero kung makialam sila, para bang kontrolado na nilang buong buhay natin. Ako ang nasasaktan para sa iyo, Claire. Kung hindi mo kayang magalit, hayaan mong ako ang gumawa nun para sa'yo. Hinimas niya ang likod ng asawa upang kumalma ito. Kahit wala namang sabihin si Michael, siya itong higit na nakakaintindi sa kanya. Susunod, sasabihin ko na kung hindi okay sa akin, mahal. Sabi niya kay Michael. Hindi mo kailangang magalit para sa akin parati. Ayokong masira ka sa pamilya mo, na ako yung dahilan. Sa mga dumaang problema kay Claire, iisa lamang ang naging sandata niya. At iyon ang pananampalatayang pinanghahawakan niya. Walang kahit na sinong makakatibag nun kahit pa maging kalaban niya ang buong mundo. 3 buwan na ang nakakalipas mula noong mangyari ang insidenteng yon na naging dahilan upang hindi sumipot sa kahit na anong selebrasyon ang asawa niya sa pamilya nito. Ganoon ito pahalagahan ang nararamdaman niya na kahit siya nag-aalala na. Nay, hindi ko na nga ho alam. Ilang buwan nang pabago-bago ang timpla ng emosyon ko. Kahit ako'y naiinis na din sa sarili ko kasi bigla ako nagagalit kay Michael. Kwento niya sa nanay niya na kausap niya sa cellphone. Hindi kaya... Ayoko nang umasa, Nay. Putol niya agad sa sasabihin nito na magiging dahilan upang masaktan siya. Maaring dahil din ito sa pagsakit-sakit ng tiyan ko. Bakit hindi ka magpatingin? Kinakabahan ako, Nay. Parang trauma ng pagpapatingin ko sa doktor. Anak, hindi mo pwedeng baliwalain yung nararamdaman mo. Sige na, pakiusap ni nanay, magpatingin ka na. Matinding pag-iisip at pangungumbinsi muna sa sarili ang ginawa ni Claire bago sang-ayunan ang kanyang ina. Sige nay, hindi ko na rin gusto ang templada ko sa tuwing umaga. Si Michael ang kawawa sa pagiging bugnutin ko. Sige na anak, balitaan mo kung ano't ano man yan. Nang babaan niya ng tawag ang kanyang ina, mas nakaramdam si Claire ng matinding pag-aalala. Gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit parating sumasakit ang kanyang tiyan. Ngunit sa isang banda, gusto niya ring malaman ang dahilan ng parating pagbabago ng kanyang emosyon. Bakit hindi ko subukan? Kinakabahan niyang tanong sa sarili. Ito na sigurong 3. Pwede na to. Sa unang pagkakataon, bumili si Claire ng pregnancy test. Susubukan at maniniwala siya na may nabuo na nga sa kanyang sinapupunan. Nanginginig ang kanyang kamay. Balot siya ng kaba at takot.
Nag-test siya ng 3 beses sa banyo. Totoo ba to? Diyos ko! Natutup niya ang bibig dahil sa nakita. Buntis ako? Muli niyang tiningnan ang linya sa 3 pregnancy test. Puro tigda-2 yon. Positibong pare-pareho. Buntis nga ako! Hindi niya na napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Ang kaninang nadarama niyang kaba ay napalitan ng labis na kasiyahan. Tulala at wala sa sariling lumabas ng banyo si Claire habang tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng mga luha niya. Hawak-hawak niya pa rin ang pregnancy test at hindi yon magawang bitawan. Mahal! Bakas ang matinding pag-aalala kay Michael dahil sa naabutang itsura niya. Ayos ka lang ba? Dali-dali ang paglapit nito. Bakit parang namumutla ka? Ano bang nangyari? Michael! Bakit ka umiiyak? Bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari na ba na hindi ko alam? Mahal, magsalita ka! Matinding pag-aalala ang bumalot kay Michael nang hindi siya sumagot. Ano bang nangyari? Pati ako, kinakabahan na Claire. Buntis yata ako, Michael. Ha? Buntis yata ako, Michael. Wala sa sariling ipinakita niya ang pregnancy test. Buntis na ako, mahal. Dahil unti-unti nang nagsisink in sa kanya ang lahat, kaya naman ganun na lamang ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Buntis ka? Bakas din ang pagkagulat kay Michael. Magiging tatay na ako. Mahal, magiging tatay na ako. Nang mga sandaling yon, kahit na pareho silang lumuluha ng asawa niya, ay makikita ang hindi maitago na kasiyahan sa kanilang dalawa. Magiging tatay na talaga ako. Tama, Mrs. Hindi nagkamali ang test. Sa wakas, congratulations! Malakas at puno ng kasiyahan na sambit ng doktor. You're pregnant! Finally! Narinig mo yun, mahal? Tanong ni Michael sa kanya. Magiging magulang na tayo. Pangarap lang natin to. Ngayon, natupad na. Muli, nakita na naman ni Claire ang sarili na lumuluha dahil sa kasiyahan. Gusto niyang tapikin ang sarili kung nananaginip lang ba siya. Ngunit habang nakatingin sa mukha ng asawa na paulit-ulit na sinasabi kung gaano ito kasaya, tuluyan na rin siyang napapangiti. Yung mga bilin ko sa'yo, don't forget to follow all of it, Mrs. You are a first-time mom, kaya maninibago ka sa changes. But your husband is here. Magiging magkatuwang naman kayo sa lahat. Intindihin mo rin ang mood swings ni Mrs. Normal yon. Ikaw din, Claire. Iwas sa stress, ha? Yes, Doc. Nakangiti niya pa ring sagot. As what I've said, you're 2 months pregnant, Mommy. Gano'n na katagal, Doc? Ganoon na katagal, Doc? Gulat na tanong niya rito. Kaya naman pala lagi akong galit sa asawa ko lalo na sa umaga. Sa akin pa yata, naglilihi, Doc. Lagot tayo riyan. Biro naman ni Michael na naging dahilan upang mahampas niya ito. Basta uulitin ko, iwas sa stress ha. As much as possible, healthy lifestyle muna tayo lalo na sa mga kakainin. Be mindful din. Doc, bakas ang pag-aalala sa mukha ng nurse noong bumalik ito sa opisina ng doktora. Lumabas na po ang second result sa ginawa niyong test and you are right about it, Doc. Nagpa-second opinion din po ako sa ibang doktor, ganun din po ang sinabi nila. Ang ngiti ni Claire ay unti-unting nawala nang hindi makatingin sa kanilang doktor. You know, our technology here is so advanced. We made sure that this hospital provides what's best for the people's... Bakit, Doc? May kailangan ho ba kaming malaman? Hindi na napigilang tanong ni Michael. Ano ho ba yun, Doc? Dapat ho ba naming ihanda ang sarili namin? Mas tumindi ang pagkakahawak ni Michael sa kanyang kamay. Tila ba parehong sa isa't isa sila kumukuha ng lakas upang pakinggan ang mga susunod na sasabihin ng doktora. Hindi lamang bata ang nakita ko sa matres mo, Claire. May bukol din doon na malaking factor kung bakit dumadaing ka sa sakit. But we're still not sure if it is malignant or benign. Kaya kailangan pang dumaan ka sa maraming tests upang makasigurado tayo at magawa ng paraan habang maaga. Nang mga sandaling yon, parang pinagbagsakan ng napakalaking tipak ng bato si Claire para hindi niya marinig ang iba pang sinasabi ng doktor.
Nagpapaulit-ulit na lamang sa kanyang isipan ang masamang balita na sinabi nito. Hindi naman ho siguro cancerous, Doc. Sabi ng kanyang asawa. Alaga ng asawa ko ang katawan niya para tubuan siya ng ganoon. At Doc, ano ho ang mangyayari sa bata kapag lumabas sa test na kailangan ko ngang magpa-opera? Tanong niya rito nang wala pa rin sa sarili. Akmang ibubuka pa lamang ng doktor ang bibig nito nang magbago ang isip ni Claire. Hindi niya na dapat malaman pa. Ano't anuman, katawan niya ito, kaya siya ang masusunod. Hindi ako papayag na may mangyari sa anak ko. Matigas at matatag niyang sambit sa doktor. Walang gagawa ng operasyon sa akin. Hindi na rin ako magpapagawa ng tests. Hindi ako papayag na mawala siya sa akin. Dali-dali ang pagtayo ni Claire sa kinauupuan. Hindi niya binigyang pansin ang tawag ng kahit na sino, kahit pa ng kanyang asawa. Ang nasa isipan niya lamang ng mga sandaling yon ay ang maprotektahan ang kanyang anak. Claire, mag-usap tayo! Malakas na tawag sa kanya ni Michael. Claire! Hindi niya nililingon ang asawa habang nasa direksyon ang kanyang mga paa na naglalakad sa kawalan. Hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa tapat ng isang simbahan. Nang hihina at lumuluha siya nang pumasok doon. Ibinigay niyo sa akin ang kahilingan na matagal na naming pinapangarap na mag-asawa. Para ano? Para kunin na lang din sa amin ng biglaan? Gusto niyang iuntog ang ulo niya upang iwasan na ang pag-iisip. Bakit naman ho ganun kayo magbigay ng kasiyahan? Biglang papalitan niyo ng masamang balita. Claire, mahinang sambit ng asawa niya. Hindi ako papayag sa operasyon, Michael. May diin niyang sambit. Kapag ginawa ko yan, parang ako na rin mismo ang pumatay sa anak natin. Hindi ako papayag na mawala siya para lamang iligtas ako. Claire naman. Huwag mong sabihin, ako pa rin ang pipiliin mo. Hindi niya na makita pa ang asawa dahil natatabunan na ng luha ang kanyang mga mata. Anak mo ang nasa sinapupunan ko, Michael. Sariling dugo at laman mo. Sana kahit gaano mo pa ako kamahal, respetuhin mo naman ang mga desisyon ko. Pero hindi pa naman tapos ang mga tests, Claire. May mga kailangan pa silang gawin bago malaman kung ano nga ba yung nasa matres mo. At kapag nalaman mo ang buong resulta, sunod-sunod ang naging pag-iling niya. Hindi ako papayag, Michael. Hindi. Claire, sige na. Bumalik tayo sa ospital upang malaman natin ang mga dapat gawin. Hindi, Michael. May diin niyang sambit kasabay ng pagpunas niya ng kanyang luha. Mas mabuti ng pareho nating hindi alamin ang sasabihin ng doktor. Ayoko na ito pang maging dahilan ng mas malaking pagtatalo natin. Claire naman. Nginitian ni Claire ang kanyang asawa. Hinaplos niya rin ang pisngi nito bago yakapin ng mahigpit. Magtiwala ka sa akin. Please, mag-iingat ako. Hindi ko pababayaan ang sarili ko at ang anak natin. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin, mahal. Sambit ng asawa niya. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala lang tayo, ha? Mabilis ang naging pagtango nito sa kanya. Ngunit alam ni Claire na hindi papayag ang asawa niya na hindi malaman ang totoo na maaaring pagtalunan pa nila kapag paulit-ulit siyang kinumbinsi nito. Kaya naman, nakapagpasya na siya. Uuwi siya ng probinsya nang hindi nito alam. Oh, Claire, anak! Bulalas ng nanay niya nang makita siya sa tapat ng bahay nila. Nay, nakangiti siyang nagmano dito. Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka? Ipinahanda ko sana ang kwarto niyo ni Michael. Ako lang, Hunay. Hindi alam ni Michael na narito ako. Ano? Napalakas ang tinig ng kanyang ina. Huwag mong sabihin nag-away kayong mag-asawa. Aba, ngayon lang nangyari ito. Hindi, Hunay. Alam niyo naman kung gaano ako kamahal ni Michael. Ay, kung hindi, bakit narito ka? Kaya pala, nakatricycle ka nang lumapag dito. Naiyo ko ni Claire ang kanyang ulo. Patuloy ang pagkiskis niya ng palad habang nagtatalo ang isipan kung sasabihin sa nanay niya ang totoo. Nay, buntis ho ako. Diyos ko! Natutup ng matanda ang kanyang bibig. Ang anak ko magkakaanak na! Magkakaapo na ako, mga kapitbahay! Malakas na sambit nito habang nag-aanunsyo. Makikita rito ang labis na kasiyahan.
Maluha-luha rin ito, ngunit pinipigilan ang sarili. "Ronulfo!" Tawag muli ng nanay niya. "Parini ka! Magmadali!" Ano yung sinasabi mo? Bakit bang ingay? Oh, Claire, nandito ka pala. Mabilis naman ang paglabas din ng tatay niya. Nakakunot ang noo nito at mukhang hindi narinig ang sinabi ng kanyang ina. "Tay!" Nakangiti niya ring bati sa ama. Ano bang pinag-uusapan ninyo't napakaingay? Ronulfo, ang anak mo, magkakaapo na tayo sa kanya." Masayang sambit ng kanyang ina. Totoo bang sinabi ng inay mo, Claire? Ganun na lamang ang mabilis niyang pagtango habang nakangiti sa kanyang tatay. Ay, napakagandang balita nito, anak. Malakas na sambit ng kanyang ama. Magbubukas ako ng lambanog. Magkakasiyahan tayo. "Pero bakit ganyan ang mukha mo, anak?" Biglang tanong ng kanyang ina. Naghiwalay ba kayo ng asawa mo? "Ronulfo, ang bibig mo!" Anak, may problema ba? Kahit ang tatay niya ay tumabi na rin sa kanya ng upo habang hawak nito ang kanyang kamay. Ito ang unang beses na nagpunta ka rito nang hindi kasama si Michael at biglaan. Ano ba talagang nangyari? Hindi na napigilan ni Claire ang sarili. Natagpuan niya na lamang ang sarili na umiiyak. "Makakasama yan sa pagbubuntis mo, anak," mahinang sabi ng nanay niya. "Nay, tay, buntis ako pero gusto akong paoperahan. Hindi ko pwedeng gawin yun, Nay. Ang anak ko ang maapektuhan." "Opera?" Nauutal na sambit ng nanay niya. "May bukol daw ho ako sa matres. Lumalaki yun at kailangan tanggalin pero hindi pa alam kung benign o malignant. Hindi ko inalam, Nay. Ayokong malaman. Ang anak ko ang maapektuhan. Matagal naming hinintay ito. Hindi ako makapapayag na mawala siya." Katulad ng nanay niya, bakas din sa tatay niyang kaguluhan kung ano ang ipapayo sa kanya. Umiiyak na rin ang nanay niya habang ang tatay niya naman ay tulala. "Hindi ako papayag na may mangyari sa kanya. Hindi niyo ho hahayaan, di ba?" Oo, tumangwang nanay niya sa kabila ng pagluha nito. "Makikinig ako sa gusto ng anak ko kahit mabigat sa aking kalooban. May awa ang may kapal. Pasasaan ba't makakaraos din tayo?" Ang tatay niya naman nakatingin sa kabilang direksyon upang hindi makita ang emosyon nila. "Ay, may hinanda akong kamoting kahoy. Kumain tayo, Claire." Sambit ng tatay niya na nagmamadaling umalis. "Sige ho, tay," sagot din ni Claire matapos nilang magkaiyakan ng kanyang ina. Sa pagpasok ni Claire sa bahay nila, ganoon na lamang ang pagtataka niya nang makakita ng batang babae na natutulog sa katre. "Sino ho siya, Nay?" Anak ng malayong kamag-anak natin, anak. Naaksidente ang mga magulang ng bata kaya kami muna ang tumitingin-tingin. Wala kasing kamag-anak natin ang gustong umako ng responsibilidad. Naawa naman kami kaya dito na namin pinatuloy. Pinag-iisipan pa namin kung dadalhin sa DSWD o kaso kawawa ang bata. Matanda na rin kami, baka hindi rin namin maalagaan ang tatay mo." "Ilang taon na ho ba siya, Nay?" 3, anak. Hindi pa rin nagsasalita. Mukhang may trauma pa ang bata sa nangyari sa mga magulang niya. Bahagyang kumunot ang noo niya nang makaramdam ng labis na awa sa bata. Sa murang edad nito ay maagang nawala ng magulang. Sa isiping iyon ay napahawak siya sa kanyang tiyan. Paano kung ako naman ang mawala sa anak ko? Malakas na hampas ng nanay niya ang nakapagpahinto kay Claire. Huwag kung ano-anong iniisip mong bata ka. Galit na sambit nito. Hindi yan mangyayari. Ikaw ang mag-aalaga sa anak mo. Makakapagpa-opera ka kapag nakapanganak ka na. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala sa sariling napatangaw si Claire nang makita niya ang nanay niya na pinipigilang umiyak. May gusto ka bang kainin sa hapunan, anak? Tanong ng itay niya. Gusto mo bang magpakatay ako ng baboy para sa selebrasyong ito? Tay, mapagbiro ka talaga. Pilit niyang ngiti rito bago lapitan ang kanyang tatay. Kahit ho ayos lang sa akin. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng mga lutong probinsya. Ayos lang sa akin yon, itay. Umiiyak ang nanay mo? Mahinang bulong ng tatay niya.
Bahagya siyang tumango. Kayo na ho ang bahala ha, Tay. Sige, kakausapin ko ang nanay mo. Natatakot lang yan, kaya ganyan. Pero pasasaan ba't unti-unti rin naming matatanggap? Tatagan mo lang ang loob mo. Huwag mo ring kalilimutang manalangin. May awa ang may kapal. Pasasaan ba't di rin ganito kahit ang mga pipinating panalangin? Sana nga ho, Tay. Nakangiti niyang sambit dito. Oh, gising na palang prinsesa na yan. Nakangiting sambit ng kanyang ina. Princess ang pangalan niya, anak. Mahinang bulong ng itay niya. Hi, Princess! Bati niya rin sa bata. Nang marinig nito ang tinig niya, ganun na lamang ang paglaki ng mga mata ng bata. Ngunit nagulat siya sa biglang pagyakap nito sa kanyang hita. Patay tayo dyan, Ronulfo. Mas mahal na ng mahal na prinsesa ang anak natin. Princess daw ang pangalan mo? Ako si Tita Claire. Nakangiti niyang pagpapakilala sa bata. Sa pangalawang pagkakataon, nayakap siya ng bata kahit pa ngayon lamang silang nagkakilala. Hindi na rin siya nito hiniwalayan kahit saan man siya magpunta. Nay! Tay! Sa kalaliman ng gabi, boses ni Michael ang nakapagpagising sa kanila. Nariyan ho ba si Claire? Napabalikwas ng tayo sa higaan si Claire. Ang mga magulang niya naman ay lumabas ng bahay. Oh, Michael, gabing-gabi na iho. Napasugod ka pa. Si Claire ho, Nay. Nariyan ho ba siya? Bakas ang desperasyon sa boses ng asawa niya. Claire, labasin mo naman ako, mahal. Pag-usapan natin to. Nang mga sandaling yon, pinili ni Claire na huwag pakinggan ng asawa. Patawad kung may nasabi akong nakasakit ng damdamin mo. Patawad kung hindi kita inintindi. Nag-aalala lang ako, mahal. Yung mga sinabi ko, sadyang natakot ako sa maaaring mangyari sa'yo. Hindi ko lang kaya na mawala ka. Mahal na mahal kita. Anak ko rin ang dinadala mo. Masakit din sa akin lalo pat napakatagal na nating hinihiling. Sa pagkakataong ito, makikinig na ako sa'yo. Nakakatakot man, maniniwala ako sa magiging desisyon mo. Habang nakikinig siya sa kanyang asawa, maraming tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Dapat maging magkasangga kami sa lahat ng problema, pero bakit iniwan ko siya? Tanong niya sa sarili. Nasasaktan din siya ngunit bakit gumawa ako ng malaking desisyon? Claire, sige na mahal, wag mo namang hayaan na magkasira tayo. Bakit hindi ka pumasok sa loob, Michael? Tanong ng nanay niya. Baka hindi niya ho gusto, Nay. Baka ayaw pala ni Claire na narito ako. Ano ka ba naman, iho? Ang tagal-tagal niyo nang nagsasama ng anak ko, hindi ka niyan matitiis. Ngunit, nasaktan ko ho siya, Nay. At normal lang yon. Natakot ka lang na mawala siya sa buhay mo. Claire? Nakangiting sambit ng asawa niya habang lumuluha. Patawad, mahal. Mahigpit na yakap ang naging tugon niya sa asawa. Patawarin mo rin ako, Michael. Sadyang naging magulo lang ang isipan ko. Natakot ako na pag-awayan natin ito kaya lumayo ako. Naintindihan ko, Michael. Sadyang mahal na mahal mo lang ako kaya nasabi mo yon. Pero itong nasa sinapupunan ko, ito ang pinakamagandang regalong na ibigay sa atin. Hindi ako nagsisisi na dumating siya sa buhay natin sa panahong pinakamahina ako. Hindi pa man siya nakakalabas sa mundo. Mahal na mahal ko ng anak natin. Siyang magiging dahilan ng lakas ko. Hinawakan ni Michael ang kanyang tiyan kasabay ng pagngiti nito habang lumuluha. Iintindihin kita, mahal. Kahit na marami akong takot na maaaring mangyari sa'yo. Pero hindi na ako babalik sa Dr. Michael. Dito na lang ako sa probinsya. Pero Claire... Michael, please. Respetuhin mo sana ang desisyon ko. Mama! Mama! Napabalikwas ng bangon si Claire dahil sa malakas na sigaw ng bata. Ganun na lamang din ang gulat niya nang yumakap ito ng mahigpit sa kanya. Mama? Tila hinaplos ang puso ni Claire ng mga sandaling yon. Napagtanto niyang napakasarap palang matawag na isang ina. Wala sa sariling nahimas niya ang kanyang tiyan. Tinawag kanyang mama, anak? Gulat ding tanong ng kanyang ina. Oho, Nay. Nagugulat niya ring sagot dito. Ronulfo, si Princess! Mama kita.
Nakangiting sabi ng bata sa kanya. Makahulugang nabaling ang tingin ni Claire sa kanyang nanay kasabay ng pagyakap niya pabalik sa bata. Mama kita ha? Nang sila na lamang dalawa ng nanay niya, hindi niya mapigilang huwag tanungin ito. Anong gagawin natin, Nay? Hahayaan ko ba si Princess na tawagin akong nanay? Malaking progreso na kahit papaano may sinasabi na siyang salita at ikaw ang dahilan nun, anak. Makikiusap sana ako na iwasan nating masaktan ng damdamin ni Princess. Muling nabaling ang tingin ni Claire sa bata, kasama nitong nanonood ng telebisyon ang itay niya. Anong mas makakabuti, Nay? Mas maganda nga kung hayaan natin siyang tawagin kang ina. Sinubukan niyo na ho ba siyang dalhin sa doktor, Nay? Kung anong sinabi ng mga doktor, yun din ang sinabi ko sa iyo, anak. Ang kailangan niya ngayon ay pamilya na hindi aalis sa tabi niya. Ikaw nang bahalang tumingin kay Princess, anak. Mabilis ang naging pagtango ni Claire. Kung ito ang makakatulong sa bata, sino ba naman siya para tumanggi? Dahil nasa probinsya, mas naging magaan ang pagbubuntis ni Claire. Malaki rin ang naging pasasalamat niya sa mga magulang niya dahil asikaso siya ng mga ito, lalo na sa kanyang kinakain. Kahit kami kinakausap na rin ni Princess, hindi makapaniwalang tura ng nanay niya na aliw sa bata. Napakabibo niya na, salamat talaga sa iyo, anak. Wala ho yun, Nay, dahil kay Princess na enjoy ko ang pananatili dito. Hindi ko na malaya na ilang buwan na palang nakalipas. Kahit ako man, hindi napansin ang paglipas ng mga buwan. Ang laki na rin ng tiyan mo, ano? Lumulobod na rin ako, Tay. Kasalanan niyo't ang sasarap parati ng niluluto ninyo. Natawa naman ang nanay niya sa mga biro niya. Ilang buwan na lang at manganganak na ako, Nay. Ay nako, at mas tumitindi rin ang pananakit ng tiyan mo, anak. Sigurado ka ba talaga na ayaw mong magpatingin muli sa doktor? Naglaho ang ngiti ni Claire dahil sa naging tanong nito. Muling bumalik sa kanya ang realidad na pilit na tinatakasan. Ang totoo'y natatakot siya, ngunit sa tuwing naiisip niya ang bata na nasa kanyang sinapupunan, bumabalik ang tibay ng loob ni Claire. Nababawasan ang sakit sa tuwing maaalala ko ang baby ko, Nay. Pakiramdam ko'y may pagkakataon din na iniisip niyang masasaktan ako kapag malikot siya, kaya parati lang siyang steady sa isang lugar. Aba, mukhang nararamdaman nga yan ng anak mo. Nakangiting sambit ng kanyang ina. Nakapag-usap na ba kayo ni Michael tungkol sa mga plano ninyo? Dahil sa tanong ng kanyang nanay, naging malalim na naman ang laman ng isipan ni Claire. Ang asawa niya ang sunod niyang problema. Claire, pakiramdam ko naging kaswal na lang ang turing sa akin ng asawa ko, Nay. Na wala ang pagiging malambing niya kahit pat hindi niya ako pinababayaan sa mga pangangailangan ko. Baka abala lang sa trabaho si Michael, anak. Pagodin niyo sa tuwing uuwi dito. Hindi ganoon ang asawa niya sa kanya. Sa kabila ng pagiging abala nito ay hindi dumidistansya sa kanya si Michael. Pero tama ka, Nay. Lalo pat malayo ang binabiyahe niya parate makarating lang sa akin. Ganun na lamang ang iisipin niya. Hindi maaaring haluan ng kung ano-anong alalahanin dahil makakasama iyon sa bata na nasa kanyang sinapupunan. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Claire dahil sa pagguhit ng hindi niya maipaliwanag na sakit sa kanyang tiyan. Nagising siyang tumatagaktak ng pawis niya. Michael! Malakas niyang tawag sa asawa na pilit niyang ginigising sa kanyang tabi. Michael! Mas dumaing sa sakit si Claire nang maging ang anak niya ay gumalaw sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay sinisipa siya ng malakas na hayop ng sandaling iyon para maramdamang tila hihimatay na siya. Claire! Tawag ng asawa niya na hindi alam ang gagawin. Claire, anong nararamdaman mo? Sabihin mo sa akin, gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Pawis na naisandal ni Claire ang ulo niya sa kanyang asawa habang patuloy ang pagtulo ng luha niya dahil sa pagdurusa na hindi niya kayang ipaliwanag. Claire, anak! Nang marinig niya ang tinig ng kanyang nanay, mas tumindi ang pagbuhos ng emosyon ni Claire. Unti-unti, gusto niyang sisihin ang lahat dahil sa mga nangyayari sa kanya. Tinatanong niya rin ang sarili kung ano ba ang naging kasalanan niya upang parusahan siya ng ganito.
Naging mabuti akong tao. Mahina niyang sambit sa sarili. Wala akong inagrabyadong tao, ngunit bakit ako? Bakit ako kailangang magdusa ng ganito? Hindi ang pamilya niya ang tinatanong niya ng mga sandaling yon, kaya hindi niya alam kung sino pa ang sasagot sa kanya. Nung hindi pa ako nagbubuntis, bakit hindi mo sa akin ibinigay to? Bakit ngayon pa? Bakit? Baka sa kanyang tinig ang galit, ngunit kahit ang pamilya niya ay pinili na lamang ding manahimik. Matapos ng gabi ng insidenteng yon ay lalo pang nalayo ang loob sa kanya ni Michael. Bilang na lang ang salitang sinasabi nito sa kanya at madalas pang magpalipas ng gabi sa labas kesa ang samahan siya. Tama ba itong ginagawa ko? Hindi niya mapigilang tanong sa sarili. Mali na, pakialaman ko ang gamit ng asawa ko. Sa kabila ng tinig na bumubulong sa kanya na itigil na ang ginagawa, ay inisa-isa niya pa rin ang mga gamit ng asawa. Magsimula sa mga damit na dala nito, gamit na pamasok sa trabaho, at maging sa labahan. Ano to? Hindi niya mapigilang tanong sa sarili nang makita ang mga resibo sa isang private na restaurant. Hindi magtataksil sa akin si Michael. Hindi niya yung nagawa nang hindi pa ako buntis. Malabong magloko siya lalo na ngayong magkakaanak na kami. Yun ang paulit-ulit niyang sambit upang kumbinsihin ang sarili. Hindi niya ako lolokohin. Natutup ni Claire ang kanyang bibig upang pigilan ang impit ng kanyang paghikbi. Sa kabila ng maraming beses niyang pangungumbinse, natatalo pa rin siya ng tinig na isa nga siyang depektibo kaya handa siyang itapon ng kanyang asawa. Mahal na mahal niya ako. Iyon pa ang muli niyang sinabi. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Hinintay niya ng gabing yun si Michael, ngunit katulad ng mga nakaraan nitong pag-uwi, lasing na naman ang asawa niya. Hindi ito humalik sa kanya at dumiretso sa banyo upang makapaligo. Mayroon ulit? Panibagong palaso ang tila tumusok sa kanyang dibdib nang makakita ng isa pang resibo. Huwag mo lang sana akong niloloko, Michael. Yun ang pinakamatinding sampal na hindi ko matatanggap mula sa'yo. Sabi niya bago muling ibalik ang resibo sa dating pagkakaayos. Kinabukasan, nagpasama siya sa kanyang inay na bumiyahe patungo sa private restaurant na laging pinupuntahan ng kanyang asawa. Hindi siya matatahimik hanggat hindi nalalaman ng totoo. Anong ginagawa natin dito, anak? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Huhulihin natin ang asawa ko, Nay. Ha? Gulat nitong tanong sa kanya. Bakit? Ano bang nangyayari sa inyong mag-asawa? Wala naman akong naririnig na pag-aaway sa inyong silid. Wala talagang maririnig ang nanay niya dahil pinili niyang manahimik at kimkimin ang lahat sa kanyang sarili. Ngunit alam niyang makakasama yon sa kanyang dinadala, kaya kinakailangan niyang malaman ang totoo. Nagpasama ho ako sa inyo rito para may aalalay sa akin, Nay. Alalay saan? Ninenervyos na tanong nito. Kaya ba hindi ang tatay mo ang pinasama mo kasi alam mong hindi na makakatapak sa lupa natin ang asawa mo? Natawa siya sa naging tura nito sa kanya. Referee ho ang kailangan ko, Nay. Hindi isa pang boksingero. Ikaw ang taga-awat sa amin, ha? Dahil sa nerbiyos ng nanay niya, bigla na lamang itong napadasal habang naghihintay sila sa pagdating ng asawa niya. Si Michael nga, anak. Katulad ng inaasahan, nakita niya nga ang asawa sa kinalkulan niyang oras. Maya-maya rin dumating ang isang babae na sa tingin niya ay halos kaedad niya lamang. Disente ang pananamit nito at halatang professional kaya hindi maiwasan ni Claire na manliit sa kanyang sarili. Anak, hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa kahit sino. Paalala ng nanay niya nang mabasa nito ang ekspresyon sa mukha niya. May sarili kang ganda, hindi mo kailangang tingnan ng kahit na sino. Mas humigpit ang pagkakakuyom niya sa kanyang kamao habang nakatingin sa mga ito. Habang kausap ng asawa ang babae, makikita ang iba't ibang emosyon sa mukha ng dalawa. Ang sinabi ko, anak, huwag mong kalilimutan. Pinaalalahanan siya ng nanay niya na kung sakali mang makakita siya ng hindi niya magugustuhan, kailangang magdesisyon ng hindi niya masisira ang sarili niya. Nay, pakiramdam ni Claire ay hindi niya mapipigilan ang pagtulo ng kanyang luha.
lalo na noong pisilin pa ng babae ang kamay ng asawa niya. Ako na ang papuntahin mo sa lamesa nila. Mapano kapat ang apo ko? Hindi, Nay. Kaya ko. Matatag niyang sambit. Kaya ko ito. Pero anak, hindi na siya nagawa pang pigilan ng kanyang ina dahil sa tuloy-tuloy niyang paglalakad patungo sa lamesa ng mga ito. Ngayon, alam ko ng dahilan ng malaking pagbabago mo, Michael. Claire? Gulat na tanong ng asawa niya nang makita siya nito. Ngayon mo pa nagawang mambabae kung kailan magkakaanak na tayo? Ha? Baka sa mukha nito ang pagtataka. Sa tingin mo ba, ikaw lang ang nahihirapan, Michael? Natatakot din ako mawala at maiwan kang mag-isa kapag ang anak natin ang pinili ko. Pero papaano naman ang pamilyang pareho nating pinangarap? Hindi sa ganun yun, Claire. Nahuli ko na kayo. Magagawa mo pa rin magsinungaling? Halos hindi na makita ni Claire ang asawa at ang babae na nasa kanyang harapan dahil natatabunan na ng luha ang kanyang mga mata. Sinabi na sa'yo ng itay, kung hindi mo na ako mahal at sasaktan mo lang ako, ibalik mo na lang ako sa kanila. Paano mo nagagawang magtaksil at ngumiti sa kanila na parang walang nangyayari? Claire, pakinggan mo muna ako. Please. Nakikiusap na sabi ni Michael. Nagawa kong pakisamahan ng pamilya mo sa kabila ng mga naririnig ko sa kanila tapos eto ang mapapala ko? Anak, bakit hindi mo muna hayaang magpaliwanag si Michael? Tanong ng nanay niya na kanina pa hagod ng hagod sa kanyang likod. Nay, nakikita niyo naman eh. Hinawakan niyang kamay ni Michael. Kumalma ka, anak. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Mabilis ang naging pagpunas ni Claire ng kanyang luha. Huminga rin siya ng malalim bago tingnan muli ang kanyang asawa. Sige, ngayon ka magpaliwanag, Michael. Gustong hawakan ni Michael ang kamay niya ngunit agad niya iyong itinago sa kanyang likuran. Mukha itong nasasaktan sa ginawa niya ngunit pinili niyang maging matigas dito. Maniwala ka sa akin. Hindi ko siya kabit. Puno ng pagsusumamo ang mga mata ni Michael. Doc, you can tell her. Alam ko pong nakiusap ako na walang pagsasabihan kahit na sino ngunit tama ho kayo. Kailangan ring malaman ng asawa ko. May alcohol problem po ang asawa niyo. Maupo ho muna kayo. Wala sa sariling sumunod siya rito lalo na nang marinig kung gaano kakalmado ang boses ng babae. Doktor ho kayo? Tanong niya sa babae kasabay ng paghawak ng kanyang ina sa kamay niya. Yes, actually family doctor kami ng pamilya ni Michael. Ang ma'am ko ang dating humahawak kay Michael. Pero magsimula nang mag-migrate ang mom ko sa state with my dad, ako nang humawak ng patient niya. Hindi mapigilang mapabaling ng tingin ni Claire sa kanyang asawa na nakayuko lamang at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Just like what I have said, may alcohol problem siya. Hindi ka pa niya kilala nang magsimula yon. Nagbago lamang dahil sa palagian niyang session. Ngayon naman na nalaman niya na may possibility na mawala ka sa kanya, he's been dealing with anxiety also. Michael, bakit hindi mo sa akin sinabi? Hindi niya mapigilang tanong sa kanyang asawa. Heto na naman ang pagbagsak ng luha ni Claire. Bakit hinayaan mong maparatangan kita ng kung ano-ano? Pakiramdam niya'y nadudurog ang puso niya sa mga binibitiwang salita ng doktor nito. Ngayon niya lamang nakita ang asawa niya na ganoon kahina. Ito kasi ang parating malakas para sa kanilang dalawa. Ayaw niyang ipasabi sa iyo ang totoo dahil pakiramdam niya wala na siyang naitutulong sa iyo tapos heto pa siya at magiging pabigat. Ganyan ang mga usapan namin sa session. Kaya sa labas mo, pinili na gumawa ng therapy dahil natatakot ka sa mga maaari kong isipin? Mabilis ang naging pagtango ni Michael na hindi na rin napigilan ang sarili na lumapit sa kanya. Nakaluhod itong yumakap sa kanya kasabay ng paglalapit ng tenga ng asawa nito sa kanyang tiyan. Michael, ngayon niya lamang din napagtanto, hindi kailanman hinawakan ng asawa niya ang kanyang tiyan o pinakinggan ang maaaring gawin ng kanilang anak dahil natatakot ito sa mga posibilidad na mangyari sa kanila. Patawad, mahal, hindi niya napigilang sambitin dito. Patawad kung naging matigas ako,
Patawad na kahit minsan ay hindi ko naisip ang nararamdaman mo at hinayaan ko lang ang sarili ko na magdesisyon para sa amin ng anak natin. Ang akala ko, ako lang ang natatakot. Pinanghihinaan ng loob at pilit na nagiging matapang. Higit sa lahat, patawarin mo ako kung ako lang itong gumagawa ng desisyon na sabay naman dapat nating pinag-uusapan. Sa lahat ng sinabi niya ay puro pag-iling lamang ang ginawa ni Michael. Nakatingin lamang ito sa kanyang mga mata at sapat na sa kanya yon upang maramdaman niya ang pagmamahal ng asawa niya na hindi naman nawala. Bagkos ay mas yumabong pa nga. Sa mga pagkakataong ito, pangako, magiging matapang na ako para sa anak natin at para sa iyo, mahal. Sambit ni Michael habang yakap siya ng mahigpit. Ang dami kong sinabi na itapos kasalanan ko pala. Lumuluha ngunit nagawa niya pang magbiro sa mga ito. Just look how mess Michael is. Umiiling na sambit ng doktor. Kung hindi ko pa tinulungan, naghiwalay na kayo nang hindi man lang siya nakapagsalita. Dok naman, kakamot-kamot na sambit ni Michael at halatang nahihiya sa kanyang nanay. I've heard about your problem, Claire. May specialist akong kilala and she's an OBGYN too. If you want lang naman, you can contact her when you're ready. Nakangiting sambit ng doktor kasabay ng pagbibigay sa kanya ng numero. Nung una'y pinag-iisipan ni Claire kung tatanggapin niya ang numerong yon. Nang nasa ospital siya, hindi siya nagkulang sa check-up sa kanyang baby. Kompleto rin siya sa vitamins at sinusunod niya rin ang bilin sa kanya, ngunit kailangan niya ring malaman ang kanyang kondisyon. Lalo na ngayon na patunayan niyang hindi siya pwedeng mawala sa tabi ni Michael. Sige ho, Doc. Maraming salamat. I'll contact here and we'll made an appointment. Talaga, mahal? Pinaghalong kasiyahan at gulat ang nasa ekspresyon sa mukha ni Michael. Kaya naman, hindi maiwasang huwag matuwa ni Claire. Oh, paano ba yan? Maiwan ko na kayo. Kailangan ko na rin bumalik. Salamat, Doc. Nakangiting sambit muli ni Claire at nagawa pang kumaway sa doktor. Abot-abot ang kaba ko kanina, mahal. Sabi ni Michael na hindi pa naiwasang bumuntong hininga, kaya natawa naman ang kanyang ina. Grabe magalit ang anak ko, hindi ba Michael? Nay! Totoo yan, Nay. Segunda naman ni Michael na naging dahilan kung bakit lalo siyang mapasimangot. Yung pinapagawa sa'yo ng doktor, huwag mong kalilimutan, Michael. Opo, Nay. Mabuti naman, ikaw ang haligi ng tahanan, Michael. Kinakailangan parati kang malakas para sa pamilya mo dahil ikaw ang magiging sandalan nila sa lahat ng magiging hamon ng buhay. Pareho nilang sinang-ayunan ang sinabi nito, kasabay ng malapad nilang ngiti sa isa't isa. Hindi namin yan kakalimutan, Nay, sagot ni Claire habang nakatingin sa kanyang asawa. Matapos ang pagsubok na yon, magkasama nilang hinarap ni Michael ang lahat ng mga dumating sa kanilang dagok, lalong-lalo na ang pagsumpong parati ng nararamdaman ni Claire. Sinunod din nila ang espesyalista na siyang tumingin kay Claire. Sinigurado nilang hindi siya magmimintis ng check-up dahil nasa critical na ang sitwasyon na ito. Kambal ang anak mo, Claire? Hindi makapaniwalang tanong ng nanay niya. Kaya ba hindi mo isinasama si Michael sa mga check-up mo? Isang malapad ng ngiti ang ibinigay nito kasabay ng pagtango. Halos maluha-luha ang nanay ni Claire habang nagpapasalamat sa panibagong magandang balita na natanggap nila. Akala ko may dapat na naman kaming ipag-alala ng itay mo. Salamat talaga sa may kapal at hindi tayo pinabayaan. Magiging atin na si Princess. Masaya niya ring sambit sa bata. Mama! Love! Sambit nito kasabay ng paghalik sa kanyang tiyan. Kaya pala sa kabila ng mga nararamdaman mo ay napakalakas mo pa rin kumain, Claire. Wala sa sariling napahawak ang nanay niya sa kanyang tiyan. Kaya rin pala tila doble ang nararamdaman mong sakit dahil sa batang dinadala mo. Nay, kaya ko. Kakayanin ko. Nanay ako Nakangiting sambit ni Claire sa nanay niya kahit pa tumutulo ang luha. Hindi madali. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko, ngunit sa tuwing naiisip ko na kung bibigay ako, ano mangyayari sa anak ko? Hindi ko maaaring iwan ang pamilya ko. Hindi kakayanin ni Michael na mawala ako. Narito lang kami parati sa tabi mo. Yan ang pakatatandaan mo, anak. Princess din!
Singit ng bata sa kanilang usapan kasabay ng mahigpit na pagyakap nito sa kanya. Yes, princess din. Sambit niya sa batang napamahal na rin ng labis sa kanya. Naging pabalik-balik ang paglalakad ni Michael sa labas ng pinto. Nasa kabilang bahagi nun si Claire at nagle-labor na sa ospital. Totoo nga ang sabi ng kaibigan niya. Kahit anong tapang ng isang lalaki, kapag nasa sitwasyon ang mga asawa nila na malalagay ang isang paa sa hukay, matatanggal ang angas nila. Ayos ka lang anak? Tanong ng tatay ni Claire sa kanya. Kinakabahan ako tay, nawawalan din ang lakas ang tuhod ko. Pag-amin niya rito. Tinapik nito ang kanyang likod kasabay ng paghagod roon upang siya'y kumalma. Kailangan mong maging matatag para sa pamilya mo, Michael. Ikaw ang haligi ng tahanan, ano't ano pa man, ang pundasyon mo ang kanilang kakapitan. Pinipilit ko hutay. Bawat minutong lumilipas, tila binibitay si Michael. Hindi siya mapakali o ialis man lang ang atensyon sa pinto dahil na rin sa takot na kanyang nadarama. Anak, manalangin tayo. Hindi pababayaan ang mag-iina mo, sabi naman ng nanay ni Claire. Nay, natatakot ako. Hindi niya mapigilan ang pagbuhos ng damdamin. Si Claire ang buhay ko. Ang anak ko ang pangarap ko. Kung sakali man na kailangan kong mamili, hindi ko kakayanin, Nay. Kung maaari lang, kung pwede lang, nakahanda akong ibigay ang buhay ko sa kanila. Yun ang katotohanan. Hindi na mahalaga pa ang sa kanya kung ang pamilya niya naman ang pag-aalayan. Ibigay niyo na lang ho ito. Hindi ko makakalimutang magbalik pa sa salamat sa inyo. Yun ang paulit-ulit na sinasambit ni Michael. Nahuli kami, sabi ng nagmamadaling mga magulang ni Michael. Dad, Mom, pinunasan kaagad ni Michael ang kanyang luha at tinanggap ang daladalang prutas ng mga ito. Kamusta si Claire at ang apo namin anak? Tanong ng nanay ni Michael. Hindi niya magawang sagutin ang tanong nito dahil kahit siya, hindi alam ang lagay ng mag-ina niya. Hindi man lamang natin alam kung babae o lalaki ang apo natin. Alam niya. Baling ng tatay ni Claire sa nanay nito. Ayaw lang ipasabi. Ronulfo, saway ng nanay ni Claire. Kahit ano pa ho siya, handa akong tanggapin. Sabi ni Michael. Kontento na ako kung ligtas sila. Kahit ano pa ho siya, handa akong tanggapin. Kontento na ako kung ligtas silang lalabas sa kwartong ito. Heto na naman ang paglipas ng oras na tila ba'y bibitayin sila. Bawat isa sa kanila ay hindi na magawang magsalita dahil sa matinding pag-aalala. Doc? Tanong ni Michael nang lumabas ang doktor na kasama sa loob. Tila lumundag ang puso ni Michael nang makita niya ang paglabas ng anak niya na nasa loob ng incubator. Pero mas umapaw ang emosyon sa kanya nang makita ang isa pang sanggol na inilalabas doon. Nay, kambal ang anak namin ni Claire? Tila hihimatayin niyang sambit dito. Lumuluha din ang nanay ni Claire na tumango sa kanya habang ang tingin nito ay nasa mga apo. Ayaw ipasabi ni Claire. Gusto kanyang sorpresahin, Michael. May mga apo na talaga tayo. Naluluha ring sabi ng tatay ni Michael. Si Claire, napakatapang niyang ina. Sambit naman ng mami ni Michael habang nakatingin sa lugar na pinaglabasan ng mga apo nito. Doc, ang asawa ko, hindi pa ho ba siya makakalabas? Kailangan pa naming isagawang operasyon sa asawa mo, Michael. She's having a heavy bleeding, so I need you to prepare yourself. Sambit ng doktor bago ito bumalik muli sa loob. Walang kahit anong sinabi si Michael. Naupo na lamang siya sa isang silid habang ipinagkakatiwala ang lahat sa itaas at nananalangin. Ito lang ang kaya niyang gawin para sa kanyang asawa. Dalawang batang may iwan ni Claire. Lalaban siya balae. Hindi siya papayag na maiwan ng mga bata. Sambit ng mami ni Michael. Si Claire po, Doc. Yun kaagad ang naging tanong ni Michael nang makalabas ang doktor. Naging successful ang operation niya, Michael. Nakangiting pagbabalita nito sa kanila. Malaking tulong na hindi cancerous ang bukol na tumubo sa matres niya. Kaya mas napadali kami. Sa kabila ng lahat, napakatapang ng asawa mo. Hindi niya ininda ang sakit na nararamdaman maging ligtas lamang ang mga anak ninyo. It's not advisable but
It's heroic deed for a mother. Napakaganda nila, mahal. Maluhaluhang sabi ni Claire habang nakatingin sa kanilang mga anak. Dahil cesarean at naoperahan, halos 3 buwan bago makabawi si Claire. Mabuti na lang din, pumayag ang mga magulang mo na dito muna tayo manatili, Claire. Presko ang hangin at walang stress. Nakangiting sabi ni Michael. Naging magaan din sa atin ang lahat. Ikaw nga itong laging hirap sa pagbabantay sa mga bata. Pagod na pagod ka sa trabaho pero ikaw pang magbabantay sa kanila sa gabi. Sabi ko naman sa'yo, pwede naman ako nang bubuhat sa kanila para magkaroon ka ng maayos na tulog. Ayos nga lang, mahal. Hindi naman mahirap bantayan ng prinsesa at prinsipe natin. Hindi mapigilan ni Claire na ngumiti na naman ng malapad. Nagpapasalamat siya sa may kapal dahil nabigyan pa siya ng pagkakataon na makita ang ganitong tagpo sa kanyang pamilya. Hindi ko akalain na mangyayari sa atin ito, mahal. Napakatagal nating humiling ng anak, ngunit taon ang lumipas bago ipagkaloob sa atin. Sadya yata na ang pagsuko ay hindi magiging parte ng tagumpay. Bago mo makuha ang mga nais mo ay kinakailangang paghirapan muna ang mga bagay na gusto mong makuha. Naalala ko lang ang mga panahon na ilang simbahan ang kailangan kong puntahan. Nasubukan ko ring magsayaw sa ubando kahit parehong kaliwa ang mga paa ko. Nakailang sapatos ka din doon, mahal. Natatawang sambit ni Michael. Kahit nakakapalang swelas, nabubutas mo. Oo nga, Michael, tama ka na. Totoo nang parehong kaliwa ang paa ko. Natawa naman ang asawa niya nang makita ang nakasimangot niyang mukha. Mas maganda ngang parehong kaliwa ang paa mo. Tingnan mo, nagkaroon tayo ng kambal. Sinabing tama na eh. Nang habulin niya ito ng hanger, natatawag na patakbo na lamang ang asawa niya palabas. Hindi ako makapaniwala na kayo ang mga magiging anak ko. Tinupad niyo ang mga pangarap ni Mommy. Pangako mga anak, gagawin ni Mommy ang lahat para sa inyo. Ako magiging kakampi niyo rito sa magulong mundo. Mama? Nahinto sa pagsasalita si Claire nang pumasok sa kwarto si Princess. Hi baby ko! Namasyal daw kayo ni Lolo. Happy na bang baby na to? Nakangiting tumango sa kanya ang bata habang nakatingin sa kambal na nasa loob ng kuna. Ate na talagang baby princess namin. Love na love ang brother and sister ha. Dahan-dahan niya namang tinulungan ito na makaakyat. Gusto nitong halikan ng kamay ng 2 anak niya. Nasa ganoon silang tagpo nang wala sa sarili. Nayakap niya si Princess. Amoy araw ng princess. Mama! Nakasimangot na sambit ng bata bago lumayo sa kanya at maingat na bumaba sa kama. Amoy lang si mama eh. Nang mga sandaling yun naman din ang pagpasok ng nanay niya sa kwarto. Halatang problemado ito. Anak! Nay! May itatanong sana si nanay sa'yo. Alam kong kalabisan ito ngunit kung mamarapatin mo. Nay, walang labis pagdating sa pamilya. Kung kaya kong ibigay, bakit ipagdadamot ko? Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay habang nakatingin sa kanyang mga mata. Lumalaki na si Princess, anak. Malapit na rin siyang mag-aral. Gusto naming ibigay ang nararapat sa kanya. Gusto naming maging legal ang pag-ampon sa kanya pero dahil may edad na kami, baka hindi na kami payagan. Kaya makikiusap sana ako kung pwede na kayo ang maging legal na guardian ni Nay. Wala hong problema. Pero anak, Nay, napamahal na ho sa amin ni Michael si Princess. Anak na rin ho ang turing ko sa kanya magsimula nang tawagin niya akong mama. At saka yung mga katulad ni Princess, sila ang mga bata na hindi mahirap mahalin. Mas naging unang ina ako sa kanya bago pa sa kambal. Hindi na yun mababago ng kahit na sino. Salamat anak! Maluhaluhang sambit na naman ng kanyang ina. Hindi Nay, salamat dahil hinayaan mong si Princess ang maging pahinga ko noong mga panahon na nakikipaglaban ako sa karamdaman ko. Ilang taon na rin ang nakalipas magsimula nang dumating ang pinakamalaking dagok sa buhay nila ni Claire. Hindi rin siya makapaniwala na narito siya ngayon at ipinagdiriwang nila ang ika-7 kaarawan ni Princess. Pinaghandaan nila yung mag-asawa. Sinigurado nilang maibibigay ang nararapat para sa bata. Ayaw niyo ho bang dito na lang tumira sa syudad, Nay? Para hindi na rin ho kayo nahihirapan sa pagparot-parito ni tatay. Anak!
Heto na naman ang boses na kalmado ng kanyang ina, ngunit sa tono at punto pa lang ng pananalita ay alam niyang hindi ito pumapayag. O siya, sige nanay, hindi ko na kayo pipilitin ni tatay. Otomatikong pareho nilang pinagmasdan si Princess, nakalaro ang kambal at ibang mga bata. Nay, lagi ako nagpapasalamat nang tanungin mo ako tungkol sa adoption ni Princess. Sobra talagang napamahal na kami sa bata. Ikaw din ang nagsabi, diba? Hindi siya mahirap mahalin. Napakabuti niyang ate sa kambal. Nagugulat na lang ako kasi bigla niya akong yayakapin. Ganun pala yun, no? Kahit gaano ka kapagod, kapag niyakap ka ng anak mo, otomatiko, mawawala na yung lahat. Ganun na nga anak. Yan lang naman ang kailangan ng isang ina. Magdadala na sana si Claire ng ibang mga pinagkainan sa kusina nang marinig niya ang kumpulan ng usapan doon. Hindi ko nga alam dyan kay Claire. May anak na't lahat-lahat nakuha pang mag-ampo ng bata at talagang bongga pang selebrasyon. Parang nagpanting ang tenga niya sa narinig. Nang mga panahon na siya lamang ang hinahamak ng mga ito, nakakaya niya pang tanggapin. Ngunit ang idamay ang kanyang anak, yon ang hinding-hindi niya matatanggap. Kahit talaga saan, lagi na lang sakit sa ulo ni Michael. Hay nako, nadagdag lang sa palamunin. May kaya sila, oo, pero hindi man lang tubuan ng hiya. Halata namang ampun yung bata tapos ayaw nilang ipatawag ng ganun sa atin. Mawalang galang na ho. Bakas ang galit sa boses ni Claire. Anak ko ho ang pinag-uusapan natin dito at nasa sarili ko kayong pamamahay. Wala kayong karapatan na magbigay ng kahit na anong komento sa buhay na gusto naming mag-asawa. Isa pa, hindi kayo nagpapakain sa bata. At hindi lang ako palamunin ni Michael. May sarili akong negosyo na pinapatakbo. Aba, at nagyabang pa. Oho, mayabang na kung mayabang. Pero hindi ko ho kayang lunukin kung ang anak ko nang hahamakin. Matatanda na kayo pero parang walang pinagkatandaan. Mas masaya ho ba kayong pag-usapan ng iba para lang maramdaman ninyo na mas maayos ang sitwasyon ninyo at mas nakakaangat kayo? Claire, matatanda ang kausap mo. Nagagalit ng sabi ng tiyahin ni Claire. Ayun na nga ho, naturingan kayong matatanda, pero kung makaasta kayo, talo nyo pa ho yung nawala ng laruan. Sa susunod ho, na makarinig ako ng kahit na anong masakit na salita patungkol sa anak ko, sisiguraduhin kong kakalimutan ko na ang salitang pag-alang sa inyo. Matapos ang mahaba niyang litanya, tuloy-tuloy ang paglabas niya sa bahay upang huminga ng malalim. Kaya niyang tanggapin kung siya lamang naman ang pagsasalitaan ng masama. Ngunit ibang usapan na kung madamay din ang kanyang mga anak. Ipinangako ni Claire sa kanyang sarili na magiging pantay ang pagtingin niya sa mga ito at hindi yun magbabago kahit sino pa ang kaharap niyang tao. Ang pagiging nanay niya hindi lamang natatapos sa pagmamahal sa mga anak niya. Handa niyang protektahan ang mga ito kahit paulit-ulit niya pang ialay ang buhay niya. Mula noon, namuhay ng masaya si Claire kasama ang asawa niyang si Michael at pati na rin ang kanilang 3 mga anak. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, ginagawa niya ang lahat para sa kanyang pamilya. At yun naman, ang pinakamahalaga. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Hindi man mabigyan agad ng kasagutan pero sa tamang panahon, ibibigay niya kung anuman ang nararapat para sa atin. Para sa mga mag-asawa naman, laging tandaan ang mga salitang ipinangako sa harap ng Diyos na magsasama sa hirap at ginhawa at magiging tapat sa isa't isa, anuman ang hamon na dumating sa inyong buhay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.